Isang binatilyo ang umuwi mula paaralan, binuksan ang computer ng pamilya, sinimulan ang asymmetric digital subscriber line at dinalawang click ang asul na icon. May taong bagong konekta. Ipinapakita ng screen ang listahan ng makukulay na palayaw, status na may mga koro, musika at naka-encrypt na mensahe. Simula na ng usapan, coded na status at mga biro. Iwinawa-siwas niya ang screen, malalaking kindat para magpatawa, deklarasyon ng pag-ibig, pagtatalo at katahimikan. Sa likod ng MSN Messenger keyboard, una nating naramdaman ang koneksyon. Bago pa ang Facebook, bago ang WhatsApp, bago ang mga iPhone, nandyan na yon sa gray-asul na screen na may mga bilog na emoji. Hindi maganda pero di natin makakalimutan. Mahigit 15 taon, naging sentro ng digital na mundo ang MSN para sa isang henerasyon. Pero bigla itong nawala isang araw. Pinindot ng Microsoft ang pindutan at nawala ang mahika. Pero paano nga ba bumagsak ng ganoon kabilis ang isang napaka-popular na app na minahal ng milyon-milyong kabataan? Bakit pinabayaan ng Microsoft mawala ang isa sa pinakamalalaking tagumpay nito? Ano ang mga pagkakamali, nakaligtaan at desisyon na nagdulot ng pagbagsak nito? Kamusta Team Mindset? Sana okay kayo. Ngayon, dahil sa inyong mga kahilingan, gagamitin natin muli ang ating DeLorean at babalikan ang kasaysayan. Sama-sama nating susuriin ang mabilis na pag-angat, ang lubos na paghahari, at pagkatapos ay ang tuluyang pagkalimot sa MSN Messenger. Tatalakayin natin ang simula, ginintuang panahon, at estratehikong desisyon na nagpalaki ng mga gumagamit nito. Dumating ang mga social network at smartphone na naging dahilan ng pagbagsak nito, kahit sana napakinabangan pa ito ng Microsoft. Tulad ng dati, tatapusin natin sa mga aral sa negosyo na makukuha rito. Pero naranasan nyo rin bang magpuyat, kakagawa ng astig na username? Nagbablock ka rin ba para makita kung babalik siya? O nagsesend ng maraming mensahe sa crush na di naman sumasagot? Kung ipinanganak ka matapos ang 2,000, maghanda kang tuklasin ang isa sa nakalimutang higante ng internet, TikTok, bago ito sumikat. Sige, simulan na natin. Sa Microsoft, katatapos lang ng isang kumpidensyal na pagpupulong. Desisyon ito ng aming kumpanya na magdudulot ng matinding digmaan, labanan ng protocol, server at tibay ng loob. Layunin nilang pumasok sa instant messaging na bagong merkado, ngunit pinangungunahan na ng America Online at America Online Instant Messenger. Ang walang kapantay na hari ng chat noon, saka pa lang talaga pumapasok ang internet sa mga tahanan. At kasabay nito, may bagong pangangailangan, makipag-usap agad-agad ng libre. Nahuhuli ang Microsoft sa usaping ito. Sa loob ng 22 araw, isang maliit na software ang naisama sa Hotmail, Internet Explorer at Outlook Express. MSN Messenger, simpleng tool na bagay sa Windows ecosystem at libre pa. Para makabawi sa oras, inilabas niya ang mabibigat na sandata. Si David Orbach, isang inhinyero, ay inatasan sa lihim na misyon, gawing kayang makipag-usap ang MSN sa America Online Instant Messenger palihim na nakakonekta ang Microsoft software sa America Online Network nang hindi ipinaalam. Isang tunay na kabayo de Troya. Kung napanood ninyo ang video ko tungkol sa kasaysayan ng Microsoft, alam ninyong hindi ito ang una. Maaaring mag-chat ang mga gumagamit gamit ang kanilang America Online Instant Messenger contact nang hindi nila namamalayan. Sa America Online, mabilis ang aksyon. Agad binablock ang access at gumaganti ang Microsoft. Araw-araw, nagbabanggaan ang dalawang higante. Isang digmaan ng mga protocol sa likod ng mga anino. Makalipas ang ilang linggo, natuklasan ng America Online ang security bug sa sistema nila at ginamit ito para palayasin ang MSN sa network nila. Wakas ng labanan, pero simula ng isang mas malaking bagay. Sa mabilisang digmaan, may mahalagang bagay na naunawaan ng Microsoft. Hindi teknolohiya, kundi karanasan ang nagpapapanatili sa tao. Yung tunog pag may nag-online, listahan ng online po na kaibigan, bilis, at pakiramdam ng sabay kayong andyan ngayon. Maaaring mukhang kakaiba ito ngayon, pero revolusyonaryo talaga ito noong panahon na yon. Gagamitin niya ng Microsoft bilang aral, pero hindi pa ngayon. Babalikan natin mamaya. Una, dapat nating maintindihan kung ano ang magiging MSN sa mga susunod na taon. Paano naging phenomenon ng isang henerasyon ang simpleng chat software? Isang katlo na mga kabataang edad, 12 hanggang 25, ang gumagamit ng MSN araw-araw. 3 milyong teenager, isa ako roon. Panahon ng kwentuhan whiz at coded status. Para maintindihan kung gaano kami ka-addict noon, isipin ang mga kabataang adik sa TikTok ngayon. Isang digital na kanlungan, gabi-gabing ritual.
Pag-uwi mo mula klase, binubuksan mo computer, tinatype Hotmail password, tapos click, bukas na pinto. XX, kaka-online lang ni XX. Binabago mo ang username mo, nagpo-post ng malalim na linya, malungkot na kanta, umaasang mapansin niya. Naghihintay ka, umaasa ng whiz, sabay nakachat ang apat at inuulit ang araw mo sa chat. Noong 2003 sumikat ang MSN at binago ng 6.0 ang lahat. Pwede ka nang magdagdag ng custom emoticon, pumili ng avatar, magpadala ng malalaking wink sa screen at maramdaman na ikaw ay kakaiba. Ginawa ng MSN ang hindi nagagawa ng karamihan. Pinapayagan ang users na gawing sarili ang espasyo nila. Kina-customize natin ang username, nagda-download ng emoticon pack at nag-i-install ng Messenger Plus para sa script, tunog at automatic status. Bawat linya ng teksto ay paraan ng pagpapakita ng sarili. Ang MSN ang unang mass social network. Noon, tama ang ginagawa ni Microsoft. Pinakikinggan ang mga gumagamit. Mas masaya at mas maraming nagagawa bawat bagong bersyon. Noong 2005 malalakas na vibration para magising ang crush mo. Noong 2006 automatikong lumalabas ang musika sa status mo. Ipinapakita mong nakikinig ka kina James Blunt Roth o Tokyo Hotel. Kahit sino pa. Laging tugma ang MSN sa damdamin mo. Hindi mo kailangan ng best na produkto, basta may connection ka at gumagana yon. 300M, aktibong user pandaigdigang paghahari, bumagsak ang Amerika Online, di nausad ang Yahoo Messenger. Sa France, tinawag pa itong henerasyon ng MSN. May sosyolohistang nagsasabing may cyber dependence. Ang iba naman ay tinuturing itong revolusyong panlipunan. Naaalala nyo ba ang ganyang kwento? Walang nakakaalam sa paparating. Habang lahat ay online, may bagong manlalaro na sumisilang. Mas simple, integrated at nakaka-addict na kasangkapan. Si MSN sobrang tutok sa sariling mundo, kaya di niya mapapansin ang pagbabago. Pag-uusapan natin yan mamaya, pero bago muna. Para sa lahat ng gustong maging negosyante, maglunsad ng sariling negosyo, tandaan ninyong may access kayo sa maraming libreng kasangkapan na makakatulong sa inyo. Nasa description at nakapin na komento. Huwag kayong mag-atubiling silipin ito. Kakabukas lang ng Facebook para sa lahat ng gumagamit ng internet. Tapos na ang campus at Harvard, kahit sino na pwedeng gumawa ng account at makipag-usap sa mga kaibigan. Habang uso pa rin ang MSN sa mga PC, may malaking pagbabagong nagaganap. Ayaw na lang natin makipag-chat. Gusto nating magbahagi at magpahayag sa pamamagitan ng larawan, status at pader. Inimbento ng Facebook ang sosyal na pag-uusap at inilagay nito ang MSN sa nakaraan. Kung gusto nyo ng video tungkol sa kasaysayan ng Facebook, i-comment lang. Kasabay nito, may isa pang lindol, ang smartphone. Noong 2007 dumating ang iPhone, sumunod ang Android, kaya hindi mo na kailangang umuwi para mag-chat. Pwede mo na itong gawin sa bus, sa kalsada, sa eskwelahan, ng live, kahit kailan. At sa aspetong yan, huli na ang MSN. Naglabas ang Microsoft ng Mobile Messenger. Pero mabigat ito, mabagal, at hindi bagay sa mobile. Habang nangyayari iyon, dumating ang WhatsApp, BlackBerry Messenger iMessage, at Snapchat, mga magagaan at nakasync sa contacts mong apps. Hindi mo na kailangan ng email contact, hindi mo na kailangan mag-login, bubuksan mo lang, magsusulat ka at ayos na. Ang MSN na natili lang sa panahon ng family computer. Ginamit nating ito noong teenager tayo, pero hindi ito nakasabay sa pag-usbong ng mobile. Mas malala, pinakomplikado na ng Microsoft ang produkto. Pinalitan ng Windows Live Messenger ang MSN at isinama ang Facebook feed, balita, patalastas at laro kaya naging magulo ang interface. Nawala na ang dating lakas ng software, ang pagiging simple at pribado, kaya umalis ang mga gumagamit. Ayaw namin ng sobrang integrated na social software sa Windows Live Suite. Gusto lang namin ng simpleng tool na gumagana at walang dagdag na walang kwentang button. At si Messenger, na biglang gustong magmukhang Facebook ay tuluyang natalo ng totoong Facebook. Pero hindi pa tapos si Microsoft. Noong 2011, gumawa siya ng desisyong tuluyang maglilibing kay Messenger. Makikita nyo, hindi lang ito teknikal na desisyon, kundi tunay na emosyonal na pagtataksil. Naglabas ng tseke si Microsoft at naglaan ng 8.5 bilyong dolyar para bilhin ang Skype. Sa panahong iyon, bumabagal na ang Messenger. Lumilipat na ang mga kabataan sa Facebook. Naapektuhan ng mobile ang desktop messaging, pero maayos pa rin si Skype. Malinaw ang tunog, mabilis ang app, at lahat ng wala sa Messenger ay meron siya. Bukod pa rito, propesyonal ang itsura niya.
Kaya sa Microsoft, may ideyang lumitaw. Bakit kailangan pang panatilihin ang dalawang platform? Mas mabuting isakripisyo ang isa. At sigurado na kayo, ang mawawala ay si MSN. Noong Nobyembre 6, 2012, inanunsyo ng Microsoft ang pagsasara ng Windows Live Messenger at inanyayahan ang mga user na lumipat sa Skype. Pareho ang account at pagkakakilanlan. Pero iba ang pakiramdam sa Skype. Malinis, malamig at asul. Wala nang whiz, wala nang astig na palayaw, wala nang kakaibang emoticon, wala nang espasyo para magpakatao. Hindi makarelate sa bagong tool ang mga kabataang lumaki sa MSN noong 2006. Hindi sila lumilipat, umaalis lang. Opisyal, nagsimula ang pagbabago noong Abril 2013 at noong ika-30 ay nagsara ang serbisyo. Huling mensahe, huling koneksyon, tapos na ba? Halos, pero pinalawig ng Microsoft ang Messenger sa China ng 1 taon pa. Dahil sa kasunduan sa lokal na operator, naantala ang pagsasara. Noong Oktubre 2014 tuluyang nagsara ang MSN. Opisyal. Sa anumang kaso, dahil may mga matitigas ang ulo na hindi basta-basta susuko. I-type mo ang MSN Messenger sa Google. Matinggi ito. Ito ay digital na sementeryo, hindi tutorial. Mga nostalgia forum, 240 na video remix ng Tunog Alerto at puno ng komento. Maganda noon, naalala ko pa username ko. Dapat natin itong buhayin muli. Ang MSN Messenger ay hindi lang alaala, kundi simbolo ng henerasyon. Isang buong panahon sa kulay abong at asul na interface. Yung panahon na wala pa tayong iPhone, wala pang like, wala pang filter, puro salita lang, mga whiz, at isang username na nagsasabi ng lahat. Pinaka nakakabaliw, kahit patay na ito, may mga taong pilit pa ring binubuhay. May mga proyekto tulad ng Escargot, isang alternatibong server na nagbabalik ng MSN at connection dito. Ang mga lumang bersyon ng software ay nire-recrack, binubuhay muli at tinatahi ulit. May ilan na bumabalik doon para lang marinig ang tunog. Oo, MSN ang nag-imbento ng status, instant messaging, grupo ng kaibigan, reaksyon, profile at pagpapasadya. Lahat ng makikita natin sa WhatsApp, Discord o Messenger ay mula doon. Ang pinaka-ironiko sa kasaysayan, ang Microsoft ay hawak pa rin ang DNA ng MSN at Tentemisin. Tinago nila ito. Natuklasan natin sa Skype, isang tool na inabandona ng Microsoft. Mukhang interesting gumawa ng video sa mga kumpanyang pinatay ng Microsoft pati na rin sa Teams. Pero sa bawat hakbang, nawala ang saya. May natanggap kang mensahe, sumasagot ka agad sa loob ng 2 segundo, nag-swipe ka, nag-scroll, lumipat ka na sa iba, hindi mo na nga iniisip. Ang automatikong kilos na ito ay naimbento mahigit 20 taon na ng isang simpleng interface na lihim na inilunsad ng Microsoft. At tahimik lang, pero binago ang paraan ng ating pakikipag-usap. Ang MSN Messenger ay hindi lang lumang software, kundi leksyon sa negosyo, timing, intuition, at malalaking pagkakamali. Narito ang mga aral na makukuha natin. Unang leksyon, hindi dahil huli ka na, huli na ang lahat. Dumating ang Microsoft pagkatapos ng IEM Yahoo, ICQ. Dahil sa pagmamasid sa paggamit, madaling access, at suporta ng Windows, natalo ng MSN Messenger ang mga kakumpetensya. Ang aral dito, hindi laging ang unang sumubok ang siyang nagtatapos sa tuktok. Mahalaga ring maintindihan ang gusto ng tao. Pangalawa, pwede kang magtayo ng imperyo sa pamamagitan ng emosyon. Hindi man pinakamabilis o moderno ang MSN, pero ito ang pinakamakatao at sumasalamin sa ating panloob na buhay. Hindi ang tampok kundi ang nararamdaman ng tao sa paggamit ng produkto mo ang pinakatumatatak. Ang ikatlong aral, kung gusto mong magtagal, dapat mong asahan ang susunod na larangan ng laro. MSN ang hari sa PC, pero nabigo sa mobile, hindi nito napansin ang pagdating ni Facebook at hindi pinansin ang pagsikat ng WhatsApp. Ang nangunguna ngayon ay pwedeng mawala bukas, gaya ng Skype na kamakailan ay itinigil ng Microsoft kahit nabili ito ng dolyar, 8.5 bilyon. Gaya ng nakikita sa video na lumalabas.